po guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, makikimarkot po tayo. So yan, ang tawag po dito guys ay plant propagation po guys. Ano po ang plant propagation? Yun po yung kung paano po pagpaparami ng ating mga halaman. Yung method naman po na gagamitin po natin guys ay yung marketing. Ayan. Ang gagamitin po natin na materialis guys sa pagmamarkot ay ang kalamansi ito. Or limon kung tawagin po sa amin. So ang mga kailangan lang po natin dito guys ay mayroon po tayong kutsilyo. Siyempre kailangan medyo matalas, yung hindi rin masyadong mapurol. Huwag rin yung masyadong matalas guys, dahil kapag hihiwain po natin yung kanyang halimbawa magbabalat po tayo ng kanyang sanga, hindi po siya masugat masyado, baka maputol po pag sobrang talim. Kailangan yung eksakto lang po. Siyempre kailangan din po natin ng straw. Yan po, yung sa sako po ito, madali lang po mahanapin to na straw. Siyempre gumamit rin po tayo ng pang cover po sa ating imamarkot. Ito po yung magiging holder po, magsisilbing holder po ng ating ilalagay na lupa dun sa ating imamarkot na sanga. So ito po ay nasa mas magandang gamitin po guys yung sa ice wrapper po. Ayan lang po yung ating kailangan. Siyempre ito po guys, yung ating topsoil. Ayan po. Ayan po yung ating gagamitin. Mas maganda sana guys kung mayroon po kayong Carabao manure. Yun, yung tuyo na po. Mas maganda po yun. Yung iba naman gumagamit sila ng moss or yung parang lumot. Yung iba naman gumagamit sila ng kokopit, yung sa nyug po yun, parang manure, mabuhagag rin yun. Pero mas maganda po gamitin talaga para sa akin Carabao manure, kasi makapit po siya, saka medyo may moisture po yung manure na yon, kaya mabilis kumapit, di po kayo mahihirapan sa paglalagay po dito sa imamarkot niyo po na sanga. So ayan guys, uumpisahan na po natin. Unang-una po guys ay pumili po kayo ng magandang sanga, yung medyo magulang na po. Ayan, ganito. Ayan. So ayan po guys, ito po yung napili po natin na imamarkot. So may sanga po rito na sobra, alisin po natin para hindi po makasagabal sa pagmamarkot po natin. So ayan guys. Tapos kapag magmamarkot na po kayo, dapat babalatan po natin ito paikot. 1 inch lang po guys, 1 inch lang po yung ating ganyan po hanggang dito. Ayan, 1 inch lang po guys. Ayan. Tapos siwain po natin ng paikot. Ayan. Tapos dito rin po sa kabila. Malapit tayo sa videokehan kaya ang daming kumakanta. Tapos alisin po natin yung kanyang balat or bark po ng ating sanga po ng kalamansi. Ayan na po guys, nabalatan na po natin. Ngayon, meron po siyang parang liquid na lumalabas sa gilid pagkatapos pong mabalatan. Tawag po dyan guys ay cambium layer. Ayan, yung cambium layer, yun po yung parang nagsusupply ng pagkain po sa sanga po na ito. Ang gagawin po natin guys, aalisin po natin yung cambium layer. Kuskusin nyo lang po guys ng ganyan. Ayan. Ang purpose natin po nito guys, yung pagtanggal po ng cambium layer ay para hindi po mabulok yung sanga po natin. Ayan. Dapat walang may iwan. Ayan. Kita niyo po, ayan, tuyo na po siya. Wala na po yung madulas na liquid dyan sa may sanga. So isusunod na po natin guys ay syempre lalagyan na po natin ng
yung ating topsoil. So ayan na po guys, tignan nyo po, ganun lang po ilalim. Dapat makapit po yung ilalagay natin na lupa. So ayan na po ang mangyayari guys. Ayan na po. Susunod po natin syempre yung ating transparent po na plastic cellophane, yung ice wrapper po. Dandahan lang po kasi baka mahulog po ulit, mahihirapan po tayong ibalik. Po. Yung parang candy lang po siya guys. So ayan guys, tapos na po. Ngayon, susunod po natin ay lilinisin na po natin. Siyempre, tanggalin po natin yung mga extra rito sa taas para maganda po tignan. Wala po tayong gunting guys, dapat gunting po yung ginagamit dito. Pero sige lang, pwede naman ang kutsilyo. So ayan po, tapos na po natin imarkot yung kalamansi po na ito. So ayan, transparent po yung ating ginamit guys na cellophane para makita po natin yung kanyang ugat kapag may ugat na po yung ating minarkot na kalamansi. Pagka makita nyo po na may ugat na po guys dito, ayan, dito nyo po puputulin yan. Tapos mula ngayon magbibilang po tayo ng 15 days. 15 days lang po ito guys, at may mga ugat na po yan. So after 15 days, pwede nyo na po itong ma-harvest. Ikat nyo po rito kung may pruning shear po kayo or kahit anong cutter, kutsilyo na matalim, putulin po rito. Tapos syempre, dahan-dahan po yung pagbukas ng ating plastic cellophane na ito na cover. Yan. Maingat po tayo dahil baka maputol po yung mga ugat. So ayan, pwede na po ninyong itanim. Tapos yung parte naman nito, kung masyadong makapal or marami po yung kanyang dahon, pwede po ninyong bawasan yung kanyang dahon kapag itatanim na po. So, ayan lang po guys. Sana may natutunan na naman po kayo kay Kuyang Alex. Ayan, maraming salamat po. And thank you for watching and God bless us all. Bye-bye!